Nagpapatuloy rin ang pagdinig ng Senado sa umano'y overpriced na parking building sa Makati. Panoorin po natin. File ng kaso sa akin at sa aking may bahay, isasabay ng hearing 10 o'clock at etong dalawang abogado na to ay tuwing Huwebes ay nagpa-party kasama ni Congresswoman Binay sa kanilang bahay sa Dasmariñas at alam namin yan dahil misis ko'y sumasama sa kanila doon, nakilala yung lawyer. Pero in the same manner na may bintang sila, may bintang kami, I am submitting to the committee the COA reports that says that there is no ghost employees in the city of Taguig sapagkat binerify nila isa-isa. Number 2, I am submitting the special audit of COA which says, and these are public records, that the 165 million na binibintang sa akin na pork barrel, 2.7 million lang po ang question sa akin at documentary lang. Yung 162 million po ay kay Congressman Dueñas, kay Senator Enrile, hindi po sa akin. And lastly, Mr. President, Mr. Chairman, yung pong, kaya pong ginawang plunder para yun ang headline at yun ang pinantakot naman talaga sa akin. Na pag tinuloy ko to at nag-attend ako at tinuloy ko yung pag-aano sa kanya, makakabasa ako ng headline sa mga dyaryo na plunder. Ang pinalabas po nila, Madam Chair, yung buong 3,000 na empleyado na binerify isa-isa ng COA, pinalabas na binulsa namin yung buong 300 million. But I will show you the Binay family fairness and difference. I will submit myself to any investigation. Whether you would want to chair it, Mr. Chairman, or kung gusto ni Senator Binay siya mag-chair, I will pass this to you now. I will also ask the suppliers all around the Philippines of ambulances to give you the price of brand new kasi ang price na sinasabi sa media ay second hand, no? Alam mo, Vice, maswerte nga ang Vice President nung sinabi yung cake at pupunta na ako doon, no? Takbo ka agad yung Channel 2 sa office ng administrator, tinignan yung PO nyo, in-interview pa yung mga senior citizen. Sa amin, wala man lang po pumunta sa Taguig para bilangin kung may ghost at wala man lang pumunta sa supplier. Having said that, fair is fair, limited yung space sa news. Ang importante po, malaman ng tao kung anong totoo o hindi. But I will stop there and will not criticize Mayor Junjun, Congresswoman Abby, or Senator Nancy because naawa ko. Dahil usually yung ama ang nagtatanggol eh. Pero ito yung ama ang nagtatago sa likod. But let me make an open invitation to the Vice President to come here and face his accusers at isa-isang sagutin. And I will do the same. Kung gusto nila si Senator Nancy wag dito sa Senado mag-hearing, doon tayo po sa session hall ng Makati City. Pupunta po ako. Dahil I'm innocent and I'm not afraid to face anyone who says that we stole a single cent. No? But Mr. Vice Mayor, please forgive me. No? I know you're still in the process. Sa opisina ko po natulog si June Losada nung siya po ay nag-witness dito. Si Benhar po, nilapitan ko at pinagdasal ko. No? So, alam ko po, mahirap yung transition na barkadang-barkada mo, nagka-problema kayo, hindi ibig sabihin na lahat na ng pinagsamahan nyo, ilalabas mo. But ang problema po, bukas na bukas, yung hatchet job sa'yo mag-uumpisa o baka mamaya pa lang. Diba? Kung sino ka, no? Or baka mamaya lalabas, ikaw pa nag-overprice nitong lahat eh. Nakahanda naman po akong harapin lahat eh. So, kung anumang tanong, anumang bintang, kay personal command, kay ano command, nakahanda naman po so ako. with that, Vice, payagan niyo po ako na konting tanong, no? Just to, para lang hindi malabnaw o hindi, para malinaw yung news eh, no? Kasi dito mismo, sinabi ni Mayor Junjun, he agrees, hindi niya alam magkano presyo. So kung hindi niya alam magkano presyo ng pundasyon, hindi niya alam kung overpriced o hindi. At inamin niya na it is possible. Pero ano sabi ng Vice President? Spekulasyon yan. Eh hindi naman kami nag-speculate, anak niya eh. Anak niya ang mayor ngayon, anak niya ang may alam. So I don't want to say na speculation, and to be fair to Atty. Bondal, nireview ko yung records. Ang sinabi mo last hearing, 1,000 sa pagkaalam mo, pero wala naman talagang may alam magkano, and then you were cut off. No? You were cut off at that point. So ang pagkaintindi ko, you're asking the committee to find out magkano talaga. And ang pagkaintindi ko sa sinasabi mo kanina, Vice, kung ikaw, senior citizen, hindi nakatanggap, so maaring 300 isang cake,
Pero kung 60,000 ang senior citizen at 40,000 lang nakakatanggap, meron 20,000 na nasaan yon or something like that, no? So let me clarify. When you say that Senator Nancy is in charge, what do you mean? Binabantayan niya or is she oversight or negosyo ba niya yon or please elaborate para lang maintindihan, then I'll leave this topic. Ang alam ko po, negosyo niya talaga yon. Although wala po ako talagang, hindi naman po ako naghanap ng dokumento dahil magkakasama naman po kami noon. Basta ako ho, alam ko talaga, negosyo niya yon. Actually, kino-question ko nga ho yun eh. Dahil ang sabi ko, pati ba naman yung cake, ang liit na bagay niya, pwede namang magnegosyo ng iba. Siguro, hilig lang po ni Senadora na mag-bake ng cake. Kaya talagang pinangatawanan na niyo yung paggawa ng cake na yun at pagdi-deliver. In other words, Sir Vice Mayor, you're confirming, whether... Yan po ang pagdinig sa Senado ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol pa nga rin po sa umunoy overpriced na Makati City parking building. Ito nga po, kanina ay nagsalita itong si Senator Alan Peter Cayetano at ipinagtanggol ang kanyang sarili doon sa kasong plunder na isinampalaban sa kanya at sa kanyang may bahay na mayor ng syudad ng Taguig. At ayon sa kanya, ang kasong plunder ay may kinalaman dito sa pagdinig na isinasagawa ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee kung saan sinabihan siya na kapag siya ay dadalo, siya ay sasampahan ng kaso pero nagbigay siya ng mga anyay ebidensya at isinumite ito sa chairman ng Senate Blue Ribbon Committee para busisiin at sabihing wala siyang nilalabag na batas. At ngayon na nagtatanong na siya dito naman sa witness sa sinasabing ang overpriced na Makati City parking building.